Sinampahan ng reklamo sa House Ethics Committee ang isang makakaliwang kongresista. Alamin kung ano ang grounds o mga basehan ng reklamo sa balita ni MJ Mondehar mula sa Kamara. Mula Mindanao ay dumayo pa dito ngayong araw ang ilan sa ating mga kapatid na IPs mula sa tribo Talaingod para sampahan ng reklamo ang isa sa mga itinuturing nilang kalaban ng tribo. Pinatatanggal ng tribal leaders ng Talaingod, Davao del Norte si ACT Teachers Representative Franz Castro. Si Castro ay naunang tinukoy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang prente ng teroristang grupo na New People's Army UNPA. Ayon sa IP leaders, walang karapatan si Castro na manatili bilang congresswoman dahil convicted ito sa kasong child abuse. Parang walang respeto, bakit nandyan pa rin siya sa Kongreso? Saan pa ni Dato Kausing, malaking pasakit ang dinulot ni Castro at ng mga kasama niyang NPA recruiter sa kanilang tribo. Di niya, walang kapatawaran ng gulong dinala ni Castro at ng iba pang CPP, NPA, NDF legal front sa Kongreso. Bukod kay Castro, tinukoy rin ni dating Pangulong Duterte ang Gabriela, Kabataan at Bayan Muna, mga party list na prente din ng NPA. Gusto namin na marinig yung sa aming hinaing na matanggalan siya, mapaalis isip congresswoman sa ating bansa or kasi parang iba talaga sa aming customary law kasi parang wala na kaming wala nirerespeto yung law namin. Deklarado bilang persona non grata ng tribong Omo-Banuvo si Castro at iba pang leftist lawmakers. Bukod kay Castro, convicted rin sa kasong child abuse si former Bayan Muna representative sa Toro Campo. Ang kaso ay nagugat sa insidente sa Talaingod noong 2018 kung saan dinukot ng grupo na Castro Tocampo ang 14 na minor de edad mula sa Salugpungan School. Ayon naman kay Attorney Israelito Torion na sinamahan ng IP sa paghain ng ethics complaint, dapat may aksyon ng Kamara sa reklamo ng IP sector kahit may apilama kaliwang mambabatas. Dapat rin ani Torion na isa lang sa investigasyon ng kongresista. Nakikita naman namin at natin na convicted na sila sa regional trial court and even if it is on appeal before higher courts, but the administrative aspect of the crimes that she committed should be likewise under investigation. Umaasa naman ang tribo Talaingod na pakikinggan ng gobyerno ang kanilang hinaing at mapigilan sa pagtakbong senador si Congresswoman Franz Castro. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondehar, SM9 News. Sir, para sa inyo Dato, unsa man si Franz Castro? Ang nakita namo kang Ran Castro, meron yung gisunod sa amo, nangidnap mo mga bata. Unya karon na suspended siya na ako man sa kamot sa gobyerno. Ang gusto gyud namo na matanggal gyud sa kamot sa gobyerno. Kanang nakadaot sa amo as sa tribo sa lungsod sa Talaingod. Wala mi na ingon ani nga ang taga-Salugpungan kung wala sila nag-organize sa mga lumad sa Talaingod. Muna ang ginauton namo, nag-anime sa diri sa Manila nga ipatanggal gyud namo si Castro. Mo lang niya kadaot sa amo ang sa tribo nga dapat dili na amo mahon sa gobyerno ang si Castro kay mo lang niya kadaot. Isa man ang gobyerno, nanong dilimutan aw sa nakadaot sa ato. Gidaot pa ang tribo, gidaot pa ang gobyerno. Nanong kung tinuod pa nga gobyerno si Castro, walay na grasya nga tao namo. Wala nangidap og mga bata. Karon mo nang giagwantang gyud namo pag-ani sa Manila para nga mawala din si Castro. Ana lang ako ang ikasulti na itinanang din matanggalan din og silbisyo si Castro. Mao nang nakadaot sa amo sa tribo nga antod pa karon
nga sige ni pangita sa among kauban nga kung asa na ang mga tao na mo nga asa na ibutang nila Castro. Wapay labot, namatay si Bibiaon, wala pa yun ipakita sa amwa kung tinud ba namatay na si Bibiaon. Mao na ang murag nasakita mi sa amo ang dugan nga nanong giingon na naon ni Castro na maayo man ning tao. Gani, pagdakop na mo sa ang Castro, wala na mo patiya. Didala na mo sa police station. Nga para nga makakita ang gobyerno nga dili mi traidol ang mga lumad sa lungsod sa Talaino. Ang nag-traidol gid sa amo sila Castro. Mao nang kami ni Anigid Miss Manila mupatabangi sa gobyerno nga tanggalong gid si Castro para nga mahusay ta wala na problema sa lungsod sa Talaino. Karon wala na Castro karon sa bukid, wala na MP sa bukid. Malinaw gid maski pa magbaktas kag gabi wala kay madlok ang sadalan kay maayo wala may mulakaw-lakaw nga armado. Mao na nga antod ang mga karsada sa bukid, naanay mga karsada sa bukid sa salupungan nga ubay-ubay na karon ang inay-inay ang taga-salupungan na nananom. Kaya kami sige ni pangit na sa among kauban nga asa na ibutang ni Castro. Mao na nga hangyo gid mi sa gobyerno nga tanggalon gid si Castro. Mora na nga nako. Mora nang ako ikasulti. Daghang salamat. Vice President showed courtesy sa NBI. Kasi isa sa mga dahilan na nakita, kasi nung Friday pa lang alam natin may Christmas party siya ngayon. And then it seems parang magtutuloy ata yung Christmas party despite her absence here. Yun, malinaw yung ano ko doon, yung salita ko. Kung ang reason lang kaya hindi sisipot ay Christmas party, that is not justifiable. But then, the Vice President showed courtesy by sending her counsel, talking to us, at may letter na ganun, enough na sa akin yun. Hindi na ako masyadong parang kumbagay mapil na parang napagwalang bahala. No? The Vice President showed courtesy sa NBI. Ganun po. As a former judge, sir, how do you think will this affect the case? Will this have an adverse effect? Ay, yun nga. Ang mangyayari nga, kung ano yung meron kaming ebidensya, ayun na lang. Wala nang titingnan namin mabuti, titimbangin namin mabuti. Sabi ko nga sa inyo, 5 abogado at ako'y judge, kami mag-aaral nun, pag-aaralan namin mabuti. At makakaasa kayo ng parehas na resolution, parehas na isasubmit namin sa DOJ. Kung wala po siyang sagot, sir, medyo dehado siya dahil siya mismo, hindi siya nagsumite ng kanyang response. Ganun na nga po. Siyempre, di ba? Pagka inaakusahan ka, hindi ka sumagot, your silence condemns you. So, one last na talaga from me. So, kasi di ba, ang statement niya denying na she made threats. So, paano yun? Ikukumpara nyo yung naging pagkakalatag ng press con on how she uttered those threats versus kung talaga nga bang nagkaroon siya ng threat na dinedenay niya. Correct. Titimbangin namin mabuti yan. At kung meron pa kaming outside evidence, yung hindi, titignan namin lahat.